At nagbabalik na naman tayo para sa isang magandang umaga ng pagtatalakay sa K-12, ang pangunahing programa ng gobyerno para sa edukasyon. Ngayong umaga, itutuloy nating pag-usapan ang iba pang mga layunin ng Model-Based Multilingual Education o MTBMLE o ang pagtuturo gamit sa wikang nakagisnan sa tahanan. Kung noong Lunes ay tinalakay natin ang pagpapasanay sa wika, kasunod naman nating tatalakayin ay ang layunin nitong magkaroon ng kasanayan ang mga bata sa pagpoproseso ng impormasyon o magkaroon ng cognitive development. Ayon sa DepEd, ang layuning ito ay nakapokus sa pagkakaroon ng higher order thinking skills. Pero ano nga ba itong higher order thinking skills? Ang higher order thinking skills ay tumutukoy sa kakayahang mag-isip ng kritikal, lohikal o may rason, malikhain at may paninindim ng tao. O para di lumaki ang mga bata na mahina ang ulo o mapurol ang utak. O alam nyo na, malamang nagkulang sa pagtitrain ng higher order skills sa mga kakilala nyong wala sa rasong mag-isip. At yan ang iniiwasan natin para sa mga bata ngayon. Sa MTBMLE, matutulungang ma-develop ito ng mga bata. Pero paano? Halimbawa na lang ang mga sa math na nakasulat sa English. Madalas ay hinihimay-himay pa ito ng mga gurong nasa grade 1 at isinasalin sa Tagalog o anumang wikang ginagamit sa kanilang lugar para lang maipakita ang bawat hakbang sa pagsagot nito. Sa paggamit ng mother tongue ng Tagalog halimbawa, mas mabilis na mapapaunawa sa mga mag-aaral ang mismong konsepto ng pagsagot sa mga ganitong uri ng mga problema hanggang sila'y masanay at sa huli ay kaya na nilang masagutan ito ng sila lamang at hindi na kailangan ng tulong ni teacher o ni mommy at ni daddy. Ang mahalaga kasi ay makuha nila ang mismong konsepto sa pagsolusyon ng problema na mas madali nilang maiintindihan kung ituturo muna ito sa wikang komportable sila. At dahil nga tinuturuan ng mga bata sa kanilang pangunahing wika, mas nagiging mabilis ang pag-intindi nila sa mga konsepto at nagagamit nila ito sa iba't ibang paraan tulad ng sa problem solving, analogy o paghahambing ng dalawang bagay na may kaugnayan at reflections o paglilimi at pagsasaalang-alang na tiyak na hahasa sa mga kagalingan ng mga bata. Kaya naman hindi ka na mag-aatubili na utusan si kuya sa palengke para bumili ng 3/4 kilo ng karneng baka na ang baon ay buong 500 piso kasi kaya na niyang magbasa at magkwenta dahil madali na niya itong natutunan gamit ang wika ng bahay mismo at ng palengke. Mas nagiging mabilis din nila itong naiuugnay sa mga kahalintulad na paksa. Kaya madali mo nang mapapaintindi kung bakit hindi palaging pwedeng bilhan siya ng laruan dahil may iba pa kayong pinagagastusan sa bahay tulad ng bigas, gamot at bayad sa kuryente at gaas. Napag-uugnay niya ang gastos para sa mga kailangan sa bahay at gastos na panluho o extra lang tulad ng laruang bisikleta. Tuturuan siyang makinig sa rason. Kasi sa MTBMLE, lalong nilalawakan ang kayang maintindihan ng bata sa level na para sa kanya dahil gamit ang wika ng bahay at palengke. Kita nyo na, hindi lang pang school yang MTBMLE, pati sa pang-araw-araw nyong buhay ay makakatulong ito. Dalawa pa lang na layunin ang natatalakay natin. May tayong dapat maintindihan at malaman. Kaya naman tumutok lang kayo sa Good Morning Boss.